Inaasahang magiging makasaysayan ang sesyon ng Senado sa Agosto 6 habang tinatalakay ng mga mambabatas ang susunod na hakbang kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang labag sa konstitusyon ang naturang reklamo. Si Troy Gomez sa balita. Kung si Senador Joel Villanueva ang tatanungin, asahan na magiging makasaysayan at kapal-kapanabik ang mga kaganapan sa Senado sa darating na Agosto 6. Sa ngayon kasi ay pinag-iisipan pa rin ng ilang senador ang kanilang magiging posisyon kaugnay ng desisyong ipagpapatuloy o tulukan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I am looking forward to debates. Huwag naman sana mainit or depending on how you define mainit, no? But I think during that caucus, maraming lumabas na mga I myself would say valid positions. Ayon kay Senator Joel Villanueva, patuloy siyang nagbabasa ng iba't ibang artikulo at posisyon mula sa mga eksperto upang mapag-aralan ng mabuti ang issue. Ibinahagi rin niya na 3 o higit pang beses siyang nagpalit ng posisyon matapos niyang basahin ang 97 pages na desisyon ng Korte Suprema, partikular na sa aspeto ng jurisdiksyon. Para kay Villanueva, hindi na kailangan pang mag-convene bilang impeachment court upang magpasya kung susundin o hindi ang desisyon ng Korte Suprema. With that, I felt na now my position is we don't need to actually convene as an impeachment court. Samantala, inihayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanyang paggalang sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang aking prinsipyo is to follow the Constitution. At sinabi ng Constitution natin na ang Supreme Court is the final arbiter pagdating sa mga issues on constitution and constitutional matters. No? So with that in mind, I said in my statement that I respect the decision of the Supreme Court. Kaugnay nito, nagpahayag rin si Senator Ronald Bato de la Rosa ng pagtutol sa resolusyong naghahangad na ituloy ang impeachment proceedings. Matatanda ang idineklara ng Korte Suprema noong Hulyo 25 na labag sa konstitusyon ang impeachment complaint dahil sa paglabag sa 1-year bar rule, due process clause at karapatan sa mabilis na pagresolba ng kaso. Sa kanyang privileged speech bago magtapos ang 19th Congress, binigyang diin ni de la Rosa na naging constitutionally infirm ang impeachment complaint dahil sa sinadyang kawalan ng aksyon mula sa bababang kapulungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News.